Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Kabanata 4376 hanggang 4380. Pagkalipas ng hating gabi, inakala ng mga gwardya sa labas na kasal na sina Aaron at Wang Siman, kaya't niluwagan nila ang kanilang pagbabantay. Karagdagan pa, malalim na ang gabi, at ilang gwardya ang nakatulog sa isa't isa. Mahusay na kinuha ni Wang Siman ang Aaron at tumakbo palabas mula sa isang madilim na butas sa tabi ng kama. Alam ng Aaron na si Wang Siman ay karaniwang nakakulong, at pagkatapos ay palihim na nauubos. Bumalik sa guest room, pagkatapos gisingin sina Qin Qingfeng at Xiao Tao, ang 4 ay lumabas na pumasok sa alchemy room ng pamilya Wang. Sa mundo ng lahat ng direksyon, karamihan sa mga mayamang pamilya ay may sariling mga silid ng alchemy, na ginagamit upang pinuhin ang elixir ng espesyal na kasanayan. Walang exception ang pamilya Wang, at medyo malaki ang alchemy room. Bukod sa material room na puno ng iba't ibang materyales, may pangunahing alchemy room sa tabi nito. Napakalaki ng silid ng alchemy. May itim na hurno sa gitna, at nakikita ng ilang furnace window sa paligid nito ang pulang ilaw sa furnace. May ideya si Wang Siman. Gumuhit ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Bumangon siya at kinuha ang lahat ng bote ng pills sa tabi niya. Pagkatapos ay nagbilang siya ng ilang pildores at inilagay sa kanyang palad. Sinabi niya sa Aaron, huwag mong sabihing hindi kita inaalagaan, noo, lahat sila ay mga pribadong kayamanan ng aking ama. Sumimangot si Aaron, magiging mabait ka ba? Sumimangot si Wang Siman, huwag kang humila pababa, gusto lang kitang bigyan ng kaunting benepisyo, hayaan kang magkaroon ng magandang katawan, makagulong sa malayo, huwag kang bumalik sa kapitbahayan para saktan si Miss Ben, mabait sa baga sa atay ng asno, gusto mo, hindi ko binibigay. Pagkatapos ay pumunta si Qin Qingfeng sa Aaron at sinabi sa mahinang boses, Aaron, si Wang Dong ay isang sikat na eksperto sa Chanho. Marami siyang bihirang mga produkto. Sa makatuwid, ang mga tabletang ginawa niya ay mas mahusay kaysa sa berdeng jade na bote ng nihilism. Dahil sa kabaitan ni Miss Wang, maaari mo silang kunin. Bahagyang sumimangot si Aaron. Sa katunayan, nag-alinlangan siya na si Wang Siman ay magiging napakabait upang i-promote ang kanyang mga table tasks. Kung tutuusin, palagi niyang binubuli at pinapahiya ang sarili niya. Paanong bigla na lang magbago ang ugali niya? Ngunit ang dahilan na ibinigay ni Wang Siman ay nag-aalis ng maraming pagdududa sa Aaron. Bilang karagdagan sa mga salita ni Qin Qingfeng, Aaron ay sabik na mabawi ang kanyang katawan. Sa oras na ito, siya ay nanginginig. Humingi ng tawad si Qin Qingfeng at sinabi kay Wang Siman, Miss Wang, hindi masyadong magaling magsalita ang Aaron. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ang gamot na ito, malamig na tiningnan ni Wang Siman si Aaron, pagkatapos ay hinabot ang kanyang kamay. Sa sandaling handa na itong inumin ni Qin Qingfeng, malumanay na bumukas ang kanyang kamay, at agad na nagkalat ang mga table tasks sa lupa. Lumubog ang mukha ni Aaron, at nilinaw ni Wang Siman na binubuli nito ang kanyang sarili.
Mabilis na yumoko si Qin Feng upang kunin ang lahat ng mga table tasks para sa Aaron, at pagkatapos ay ibinigay ang mga ito sa Aaron. Ang kanyang siko ay umabot ng Aaron ng desperadong, na nagpapahiwatig na hindi siya nagkaroon ng parehong pangunawa kay Wang Siman. Uminom si Aaron ng mga table tasks. Mayroong higit sa 100 ng mga ito sa iba't ibang kulay. Tumingin siya kay Wang Siman. Bagamat halatang umiiwas ang kanyang mga mata, ang Aaron ay masyadong sabik na makabawi. Pagkatapos ng lahat, ang panguklan ay nasa harap niya, at si Ivory ay nasa harap niya. Namiss niya si Ivory kaya hindi siya nagdalawang isip na ilagay ang mga iyon sa kanyang bibig. Tingnan Aaron kumain ng lahat ng mga gamot, Wang Siman mata. Parehong mapagmataas, at isang flash ng pag-aalala, ngunit panandalian. Well, let's go. Nasa kalsada na ngayon si Qin Feng. Tumanggaw si Wang Siman at hinalungkat sandali ang medicine cabinet sa east wall. Pagkatapos ay hinailan niya ang drawer ng gamot sa kaliwang itaas. Sa tabi ng sulok sa kanluran, may bahagyang mapurol na tunog. Lumitaw sa sulok ang isang parisukat na lihim na kasing laki ng isang matanda. Matapos pumasok ang isang grupo ng mga tao mula sa lihim na pasukan, pumasok sila sa isang napakahabang lagusan. Pagkatapos maglakad ng kalahating milya, may kaunting liwanag sa harap mo. Kung lalayo ka pa ng humigit kumulang kalahating milya, mayroong labasan sa itaas ng iyong ulo. Napakalaki ng lungsod ng Tianho, halos sakop ang pangunahing urban area at ang nakapalibot na kagubatan at kabundukan sa suburban, at ang lihim na kalsadang ito ay halos dumadaan sa pangunahing urban area kung saan matatagpuan ang palasyo, diretso sa mga bundok at kagubatan sa timog silangan. Pagkalabas ng 4, sinabi ni Qin Feng kay Wang Siman, "Salamat sa iyong tulong." Aaron disdains to smile, siya ay para lamang sa kanyang sariling kapakanan, kung hindi, siya ay magiging napakabait na paalisin kami. Dahil doon, tiningnan ni Aaron si Wang Siman at sinabing, "May deal kami." "Alam, hindi na namin kayo makikita. Master, alis na tayo." Lumiko ang Aaron. Tumanggaw si Qin Feng at isa-isang nagpaalam kay Wang Siman kasama si Xiao Tao. Tumingin si Qin Feng sa mga bituin at itinuro ang silangan, "Pumunta tayo doon." Ang master at apprentice, kasama ang 3 tao, ay tahimik na nagtungo sa patuloy na mga bundok sa silangan ng lungsod sa liwanag ng buwan. Nang medyo maliwanag ang langit, sa wakas ay dumaan ang 3 sa mga tinek at nakarating sa bundok sa silangan ng lungsod. "Master, walang daan. Sigurado ka bang tama ka?" Tumingin si Han Sanchen sa walang katapusang mga bundok sa dulo ng lungsod. Hindi niya makita ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung ano ang lungsod ng Tianho. Sa pakiramdam, ang isang lungsod ng Tianho ay kasing laki ng kalahating probinsya sa mundo. Sa silangan ng lungsod, tumataas ang bundok, sa hilaga, tumataas ang tubig, sa itim na tubig, sa tuktok ng bundok ng nyebe, ang mga nalaglag na dahon ay bumalik sa kanilang mga ugat. Lagi kong naaalala iyon. Hindi natin magagawa pumunta sa maling direksyon, giit ni Qin Feng. Sa pagtingin sa silangan, ang mga mata ni Qin Feng ay may bakas ng kalungkutan. Tumanggaw si Han Sanchen. Sa pagkakataong ito, tumalikod siya at naglakad ng ilang hakbang. Lumapit siya kay Wang Siman at kumunat ang noo, "Miss Wang, naglakad ka na kasama namin ng ilang milya mula sa iyong labasan. Dapat ka ring pumunta." Napahiya si Wang Siman at napilitang sabihin, "Sino? Sino ang kasama mo? Ang lungsod ng Tianho ay hindi ang iyong tahanan. Bukod dito, kailangan kong makita kang pumunta sa malayo, kung hindi, ano ang dapat kong gawin kapag bumalik ka sa kalahati ng daan?" Pagkatapos, sumimangot si Wang Siman at bumulong sa kanyang puso, malapit na ang oras. Ang may sakit na manok ay dapat nalason. Naalala niya na may isang uri ng gamot sa alchemy furnace, na nangangati hanggat inumin ito ng mga tao. Hindi niya alam kung ano ang hitsura nito, kaya marami siyang kinuha, ngunit tiyak na mayroong ganoong uri ng gamot. Ayon sa oras, ang Aaron ay dapat nalason. Tinitingnan ni Aaron si Wang Siman na walang imak sa oras na ito. Para talaga siyang bata. Nang gusto niyang magsalita, biglang nakaramdam ng init sa kanyang buong katawan si Aaron. Bago niya ito maaninag, ang alon ng init ay dumiretso sa tuktok ng kanyang ulo. Sa isang sandali, ang Aaron ay sumuray-suray sa lupa at ang kanyang buong katawan ay namumula, tulad ng pulang bakal. Nang makita ang makamandag na buhok,
Ni Aaron, ngumisi si Wang Simon, patay na may sakit na manok, hayaan mong saktan mo si Miss Ben, maghintay ka lang na makati hanggang mamatay. Nang makita ang Aaron na biglang bumagsak sa lupa, sina Qin Ching Feng at Xiao Tao ay nagmamadaling sumugod at gustong tulungan ang Aaron, ngunit kapag hinawakan nila ang Aaron, hindi nila maiwasang tumigil. Ang Aaron ay parang apoy, at ang temperatura ay kakilakilabot. Ito. Tumingin si Qin Ching Feng kina Aaron at Wang Simon, na labis na ipinagmamalaki. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. May makating lason ang mga tabletang iyon. Pagkatapos ng 3 oras, mawawala ito. Aba, ang saya ko na. Patay na may sakit na manok, sa iyong mga salita, hindi na natin makikita muli. Dahil doon, masayang tumalon si Wang Simon at tumakbo sa ibang direksyon. Matapos pagtawanan ang Aaron, sa wakas ay nakatakas siya, at oras na para makipaglaro. Sa oras na ito, biglang tumayo si Aaron, ang buong tao ay nagdurusa at nakatutuwang hiyawan, at pagkatapos, siya ay direktang tumalon sa susunod na ilog. Sa tunog ng tubig, lumingon si Wang Simon. Sa oras na ito, sa pagbagsak ng Aaron, ang buong ilog ay biglang umungol, at isang daloy ng usok ay dahan-daang tumaas. Ang buong ilog ay kumukulo. Ang buong katawan ni Wang Simon ay natigilan at hindi gumagalaw. Paano kaya yon? Miss Simon, anong binigay mo kay Aaron? Si Qin Ching Feng ay sabik na lamusong sa ilog upang iligtas ang Aaron. Aaron ay biglang tumayo mula sa tubig, ang mga braso ay kumaway, isang sigaw ng sakit. Boom! Ang water river ay direktang sumabog sa isang iglap, ang kalahating kama ng tubig ay sumabog sa hindi mabilang na mga haligi ng tubig. Ako lang. Binigyan ko lang siya ng makating lason. Natarante si Wang Simon. Sa oras na ito, tumayo na si Wang Dong, at sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na pumunta si Aaron sa kwarto ni Miss Wu kagabi at nanatili. Magdamag na magdamag ang pagsasama-sama ng Wuzhan. Hanggat naging manugang si Aaron ng pamilya Wang, matutulungan niya si Aaron na manguna sa pamilya Wang, ang mundo sa lahat ng direksyon. Si Wang Dong ay nasa sabik. Dahil mayroon akong isang magandang anak na babae, ang mabubuting anak na babae ay. Personal na inutusan ni Wang Dong ang kusina na maghanda ng masarap na sinigang na Snow Lotus, at nagplanong bawiin ang pisikal na lakas ng kanyang anak na naubos ng digmaan kagabi. Gayunpaman, pagkatapos kumatok sa pinto ng mahabang panahon, walang gumagalaw sa loob ng silid. Bagamat tila may sakit si Aaron, napaka-aktibo niya kapag nakikipaglaro siya sa kanila. So pagod na silang bumangon. Sa pag-iisip nito, hindi nagmamadali si Wang Dong. Naghintay lang siya sa pinto na may dalang 2 mangkok ng sinigang na Snow Lotus. Pero sa paghihintay niya, mas nalaman niyang mali ito. Masyadong tahimik ang kwarto. Kahit anong pagod niya, at least nakahinga siya. Sa kanyang puso, dumiretso si Wang Dong sa silid. Nang makitang walang tao sa kwarto, sumigaw si Wang Dong ng hindi maganda at tumakbo sa passenger compartment. Nang makita niyang walang tao sa silid, si Aaron at iba pa, ang mukha ni Wang Dong ay puno ng pag-iisip. Damit Wang Dong ay galit na sambat at sumugod sa alchemy room. Alam niyang madalas na mahilig tumakbo si Wang Simon sa lihim na daan na iyon. Mula maliit hanggang malaki, hindi ito 1 beses o 2 beses. Nang makarating siya sa silid ng alchemy at nakita ang mekanismo ng lihim na silid, ang mukha ni Wang Dong ay natalo. Halata na nahulaan niya ang nangyari. Ngunit ang pinaka-nakakainis sa kanya ay kapag hindi niya sinasadyang tumingin sa kabinet ng gamot, nakatingin sa mga nakabukas na drawer ng gamot, si Wang Dong ay nagmamadaling pumasok, isang gulat at tumingin sa isang drawer, ang buong tao ay biglang nawala ang kanyang 5 mga Diyos, hawak ang drawer ng gamot at nakahiga sa lupa. Aking 5 elementong elixir, ang aking 5 elementong elixir ay blanco, at ang pagtatanggol ng Buddha ay kapansin-pansing nagbago kung narinig namin na si Aaron at ang kanyang anak na babae ay nagpalipas ng Wuzhan ng magkasama sa umaga at siya ay masaya na lumipad. Ngayon, siya ay nawala at diretso sa lupa ng ilang kilometro, na hindi maaaring maging. Nagplano si Wang Dong ng higit sa 30 taon upang mangolekta ng lahat ng mga bihirang materyales sa mundo. Matapos ang 3 taong pagpino, sa wakas ay nilinang niya ang 5 elementong gintong elixir kahapon ng umaga. Dahil masyadong malakas ang 5-element elixir, kahapon ng hapon, pumunta siya sa labas ng lungsod para maghanap ng eksperto at bumili ng herukaw,
isang uri ng yin grass na kayang sugpuin ang 5-element elixir. Gamit ang halamang gamot na ito, maaari niyang lunukan ang gininto ang elixir, at pagkatapos ay mabilis na pagbutihin ang kanyang paglilinang, upang siya ay maging limelight at maibalik ang higit na karangalan para sa pamilya Wang sa grand meeting makalipas ang 1 buwan. Ngunit bumalik lang ang damo, ngunit pagkatapos makatanggap ng bisita, wala na si Dan. Ang buong katawan ni Wang Dong ay gustong umiyak ng walang luha. Siya ay kalahati sa Medicine Pavilion, at siya ay mahina sa lahat. Hindi, walang manugang, Dan. Wala na si Dan, hindi, lahat sila. Hinampas ni Wang Dong ang drawer ng gamot sa kanyang mga kamay, at halos tumahimik ang buong tao. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagluha, bigla siyang natigilan, at puno ng pag-aalala ang kanyang mukha, damit, di ba? Pagkatapos, nagmamadali siyang tumayo at tumalikod sa susunod na drawer. Nang makita niyang walang laman ang drawer, nagulat si Wang Dong at natigilan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po